Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 17, 2025. Ito po ang ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo for Transparency and Accountability. At kaugnay po niyan, nilinaw po ng pamunuan po nila kahapon sa talumpati ng isang ministro nila na sila daw po ay hindi naghahangad na pabagsakin ang gobyerno. It's up to you kung maniniwala po kayo sa kanila o hindi. Pero ito po yung partikular na mensahe ng kanilang ministro. Mananawagan din tayo na yung mga hakbang na gagawin ay dapat na makatarungan at sang-ayon sa ating saligang batas. Hindi tayo sang-ayon sa anumang solusyon na labag sa konstitusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Hindi natin hinahangad ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. Narinig ninyo mga DDS, yung iba sa inyo patuloy na nagpapakatanga. Pero ang linaw naman ang sinabi ng ministro nila. Taliwas sa kiniklaim nyo ngayon na Marcos resign o kung anumang intention ninyo na hindi po naaayon sa batas. Kaya nakita namin kahapon na kayo'y mistulang pinagtabuyan diyan sa pagtitipon na yan kasi iba pala layunin ninyo eh. Biruin ninyo, magtitipon-tipon kayo, mga tangang DDS, lalaho kayo rito sa isang payapang pagtitipon ng Iglesia ni Cristo tapos ipagsisigawan pala ninyo ang Marcos resign. Eh hindi talaga kayo tatanggapin. Ito na nga, sinasabi na ng kanilang ministro na hindi po sila lalabag sa saligang batas. Ayaw nila ng snap election, ayaw nila ng military junta, ayaw nila ng pag-agaw sa kapangyarihan. Pero meron tayong pakiusap sa Iglesia ni Cristo. Total, kaisa namin kayo sa paghahanap ng pananagutan para sa mga tiwaling taong gobyerno. Baka naman pwedeng isama nyo na ipanawagan itong si Vice President Sara Duterte na sagutin na ang lahat ng mga paratang sa kanya at wag nang iwasan pa ang mga akusasyon. Yun lang naman ang hinihiling ng tao eh. Kung masasagot ni Sara Duterte ang mga akusasyon sa kanya, edi tapos ang lahat, baka magkaisa tayo. At ano ang latest sa aktibidad ng Iglesia ni Cristo? 3 araw po kasi ito, sinimulan nila po kahapon. Nakakuha po sila ng mahigit sa 600,000 attendees diyan po sa Quirino Grandstand. At nag-subside po yung numero niyan ng maghahating gabi na bumaba po ito sa kulang-kulang 150,000 na lamang ayon po sa Manila Information Office. Pero sa pagpapatuloy po ng kanilang 3 araw na rally, ikalawa po ngayon, ito po yung update sa kaganapan dyan po sa Quirino Grandstand. Ayon po sa binahaging balita ng Net25 News and Information, nagpalipas ng magdamag ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo para sa 3-day rally for transparency and a better democracy sa Quirino Grandstand. Anila, umulan man o umaraw, patuloy silang makikipagkaisa sa panawagan ng mamamayang Pilipino. Mapanagot ang mga tiwali at korap na opisyal. O yun naman pala, nagkakaisa tayo ngayon sa bagay na yan, no? Pero hinihiling namin idagdag ninyo na ipanawagan ang pagsagot ni Vice President Sara Duterte. Para once and for all matapos na yung mga akusasyon sa kanya. Kasi hindi rin naman maganda para kay Sara Duterte kung patuloy po siyang binabato ng mga akusasyon na ito at hindi niya sinasagot. Mananatili po yung mga katanungan. Pero kung sasagutin niya, may mga ebidensya kasing inalalatag sa kanya eh. Yun ang dapat na mapatunayan kung iyon ba ay totoo o hindi. At dahil po sa mga samut-saring reaksyon ng publiko, kaugnay po ng mga korupsyon na nangyayari sa kasalukuyan at sa mga nakalipas na panahon, si Malu Tiquia at saka si Undersecretary Claire Castro nagkasagutan sa isang programa dahil masyadong matatalim ang mga pananalita kasi nitong si Malu Tiquia eh. Kaya marahil, hindi naman pwedeng ganun-ganun na lamang na magsasalita ka na wala naman pong basihan. Kaya yon, natanggap niya yung mga matatalas na pananalita at makatotohanan sa mga pangyayari, itong mga binitawan ni Undersecretary Claire Castro. Panoorin po natin ang bahagi na yan ng interview sa kanila ng isang programa sa TV5. That's why merong petition sa Supreme Court about that. Okay. What's your take on that, Yusek? Siyempre, tututulak ko yung sinabi niya. Di ba?
Unang-una, sabi nga natin, may power na nga, kung ikaw ba, balak mong magnakaw at dadami ka pa ba ng tao na makakausap? Sinabi nga ito kanina, bakit kailangan pang tapitin? Ito si Saldi ko, kung pwede nilang ipasok ito sa mismong pinaka-net. Diba? Bakit kailangan marami ka pang tawaging tao kung ang balak mo talaga magnakaw? Yun lang yun eh. Ngayon, pumirma ang Pangulo, of course. Kasi ito yung nakita niya. Inayos nila. Nagbito ng line items na 194 billion pesos. Mas malaki pa sa sinasabing insertion. So, ipakita na lang natin kung yung mga insertion na sinabi na yan, pakita muna nila bago tayo magsalita dito. Kung ito, pumasok talaga kay Pangulo ba talaga ang nakinabang dito? Sino proponent yan? Sinong proyekto yan? Dahil may sinabi na si Sec Gatchalian, na marami silang nakita na yung mga binito ng Pangulo yung sinasabing mga proyektong sinabing pinasok daw ni Doon sa inilabas na mga dokumento ni, may yung pinost, mga documents ni Zaldico sa kanyang Saka ito na, kung totoo na may inuto sa kanya, bakit the following year, wala na siya as chair ng appropriation committee? O di ba dapat kung magkausap sila at nagkakasundo sila, dapat nandiyan pa rin siya. Yan lang yun eh. Well, I hesitate to call a list a document already. I mean, I'd like to be a bit more prudent about kasi mga nilalabas, these are usually just Excel lists. If we want to call it a document, it has to be a document talaga, an official document. But anyway, what's your thoughts on that? Yung listahan na nilabas niya, may pahina eh. Galing yun sa House Gov, yung bill. So again, whether that was vetoed or what, Ito ang ganda ng palitan ng diskurso no? Sa pagitan ng dalawang panauhin sa programa. Si Yusek Claire Castro, yung kanyang punto ng pagtatanggol para sa ating Pangulo, at yung punto naman ni Malutikia ng kanyang kritisismo sa kasalukuyang pangyayari o mga korupsyon sa ating gobyerno. Ayos nung ganito. Wala sanang mga problema kapag ganito ang nagdidiskurso. Facts-based ba? No? Tapos opinion-based, pero walang mga personal attack or insinuations na maaaring wala kang namang maging basihan. At doon nagka-problema dito si Malutikia sapagkat sa mga susunod na sasabihin niya rito, parang hinahanap niya yung isang tao kay Undersecretary Claire Castro on the basis na si Attorney Claire ay nasa gobyerno daw kaya dapat alam niya ito. Tuloy natin ang pakikinig po dito. The fact remains, there was an insertion. Whether whoever received the money, the fact remains there was an insertion in that it forms part of the House General Appropriations Bill. The assertion of Zaldico in his three-part thing na hindi lang insertion, may natanggap ng bilyones. 56 billion. What do you think of that? Yun, ako'y naghihintay ng proof doon. Kasi iba yung nasa dokumento, iba yung sinabing binigay. Ngayon, kung titingnan mo yung maleta at yung assertions ni Gotesa, parang nagja-jive. Pero, hindi mo naman kaagad makukonclude na natanggap yung 56B. Diba? So, ako, kaya nga ang panawagan ko, sana buuin yung isang pagsakan. At saka yung picture po, maleta lang mukhang may special price pa isa diba? So, si Gotesa, bakit lahat hindi alam kung nasaan din ka? By the way, isingit ko pula ito, kasi maraming mga kumakalat ngayon sa internet, kapwa natin mga sumusuporta sa ating Pangulo, ang mukhang nami-misinformed sa conduction sticker. Ako'y hindi naglakas ng loob na magsalita rito yesterday sapagkat alam niyo naman, laging nami-misinterpret po tayo ng ilan po natin sa mga kasamahan na kapag parang hindi inaayunan yung kanilang mga posisyon ay tumataliwas na kagad tayo sa pagsuporta sa ating Pangulo o sa gobyerno. Pero hindi po ganun ang layunin natin kasi lagi ko pong sinasabi dito sa ating programa na kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. At salamat, ni-raise ito ni Professor Antonio Contreras. Ang dami kasing mga nagre-raise doon sa issue kay Zaldico. Ako personally hindi naniniwala sa kanya. Ang mga sinasabi niya ay kasinungalingan. Pero hindi porket nakakita tayo ng isang pagkakataon doon sa video ay ipapakalat na kagad natin ang impormasyon na hindi po tama. Marami kasing mga nagsasabi na yung conduction sticker daw po doon sa sports car na nakita ay nakarehistro daw po o nakabase sa Davao Region. Which is hindi po tama. Kaya salamat kay Professor Antonio P. Contreras na pinansin niya po yung bagay na yan at ito po yung kanyang sinabi sa kanyang Facebook page. To be fair, a conduction sticker is not based on where the car is registered. It also does not indicate the region, unlike plate prefixes.
or if the buyer of the car is a member of the House of Representatives. It is a temporary identifier issued by the car manufacturer or importer, not the LTO district office where you will eventually register the vehicle. Iba po ang conduction sticker sa license plate number. Ngayon, para mas malinaw, tinanong ko na ito kay ChatGPT. Though ito naman ay personally alam ko dahil nga po itinuturo ko rin po ito sa traffic management and accident investigation nung ako po ay nagtuturo pa sa kolehiyo at sa mga review centers. Pero, syempre, kailangan nating i-maximize ang availability ng information and communication technology. Kaya simpleng tanong lamang sana sa ChatGPT, malalaman na natin kung ano kagad ang katotohanan dito. Paano ina-assign ang conduction sticker? Galing mismo sa manufacturer o importer. Ang conduction sticker number ay ini-issue ng car manufacturer or importer, bla bla bla. Sa pinakahuli nito, mga tol, paano nabubuo ang format? Halimbawa, A, 1, B, 2, 3, 4, depende ito sa manufacturer. Pero karaniwan, first letter, batch code or plant code, numbers, sequence, and production import batch. Walang direct connection sa LTO, internal code, ito ng manufacturer. Kaya, iwas-iwas po tayo sa pagtanggap po ng mga impormasyon dahil sabi natin, dapat maging fair tayo. Ang pag-aakusa po ng insinuations or anumang maling pagpapakalat ng impormasyon ay hindi po tama, no? Gusto nating i-pinpoint yung Davao o kung sino mang mga kongresista dyan, i-insinuate na sangkot sila sa mga kasinungalingan nitong si Saldico, hindi naman po tayo nakabase sa katotohanan, hindi po tama yon. Ngayon, balik po tayo dito kay Attorney Claire. Gutesa, siguro alam ni Yusek kung nasan si Gutesa. Bakit naman sa akin bibintang? Baka kayo may alam. Kayo naman kasi kakilala yan. Ikaw nasa tabi. Sino ba nag-present sa kanila? Sino nag-present? Yan ang hindi magandang sitwasyon dito no? Si Malu Tequia, sasabihan mo si Attorney Claire na dapat alam ni Attorney Claire kung nasaan si Orly Gutesa. Mukhang hindi yata nag-iisip ng lohikal itong si Malu Tequia sapagkat unang-una, katulad ng pinupunto dito ni Undersecretary Claire Castro, sino ba ang nagpresenta ng witness na yan, partikular sa Blue Ribbon Committee? Pangalawa, sino ba ang nagsasabi na siya ay dapat mailagay sa proteksyon ng ating gobyerno? Mga kakampi niya rin. Pero sino ba ang tumanggi nang inaalok na siya ng proteksyon ng gobyerno? Si Orly Gutesa mismo. Sa huli, sino ba ang nagsabi kung nasaan si Orly Gutesa? Si Mike Defensor. Tapos nung dinebunk ito ng Philippine Navy, dahil ang Philippine Navy ay nasa ilalim nito ang Philippine Marines, nagbago ngayon ang sitwasyon ang mga sinasabi nitong si Mike Defensor. In short mga tol, hindi magkakaroon ng mga sagutan na ganito o pagtatalo sa pagitan ng dalawang profesional na ito kung hindi inumpisahan nitong si Malu Tequia ng maling premise yung kanyang mga sinasabi. Biruin mo, aakusahan mo yung undersecretary na dapat alam niya kung nasaan si Orly Gutesa. Hindi yun makatwiran. At ang nangyayari kasi dito, ang bawat binibitawang salita nitong si Malu Tequia ay parang nang uudyok ng intriga, kung hindi man nanghihikayat ng galit sa ating mga kababayang Pilipino. Baka nalyado niya nagsasabi. Yan ang propaganda. Pero kung sa section mo, ako kasama, Ba't mo hinahanap sa akin? Baka alam mo. alam mo, kung ikaw ang estado, Okay. never mind. Well, let's Respect the show. I respect the show, pero ikaw yung bumabasto sa programa. Into me. But you are representing mo ako nag-fit. Bakit ko malalaman? Hindi ako nag-represent dyan. Bakit sa akin? Yan ang mga matatapang na katipunera. Saludo talaga tayo dito kay Undersecretary Claire Castro. Gusto nyo bang maimbitahan natin si Yusek Claire dito sa ating programa, mga tol? Total, one time napanood tayo ni Undersecretary Claire Castro at sinabi niya na i-schedule natin. Baka naman, baka sakaling ma-interview natin siya kasi sa mga individual na naimbitahan po natin dito sa ating programa. So hindi ko naman sa tinataas ang ating programa pero mukhang nagiging maganda yung talakayan natin
At kung makakaharap natin siguro si Yusek Claire dito, marami tayong mga katanungan na maaaring magbigay ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan o partikular sa mga manonood ni Top 1. Tingnan natin kung ano magagawa natin para magawa ng paraan na maimbitahan si Undersecretary Claire Castro. Kasi who knows, di ba? Kung anong mangyayari sa hinaharap. May mga panawagan nga na dapat sinasuggest ng iba, umakyat ng posisyon itong si Undersecretary Castro, particular sa Department of Justice. Pero kung ako naman ang tatanungin ninyo, mas pipiliin kong manatili siya bilang Palace Press Officer kasi napaka-effective talaga ni Yusek dito sa posisyon na ito. Sabi nga ng ating Pangulo, kung nagagawa mong magalit ang mga kalaban mo, ibig sabihin epektibo ka. Ang daming galit kay Undersecretary Claire Castro na mga Duterte supporters, even ang mga Duterte galit na galit sa kanya. In short, napaka-epektibo niya sa kanyang ginagawa. In a very nice way, without insulting people. Let's ask on each one. Do we have any information from either end? Any information from either end of where he is? I don't know. There was someone who told me that he is in the custody of government, agencies of government, including the family. Including the family. Including the family. So, do I know for certain? No, it was relayed to me. Am I part of the scheme that some people would say I am part? I am not. I am just an ordinary citizen who loves this country and would like to comment on certain things. Tinanong natin yan sa Marines At sinabi nila na wala sa kustodiya nila, walang nakakaalam. Siguro, dapat na natin si Yes, so again, medyo nagbago yung kanyang tono na parang as far as he knows, kasama yung mga dati niyang kasamahan. Hindi na klaro ngayon sa second version niya if we're talking about active duty or retired. It was just House Speaker, dating House Speaker. Siya rin napakahalaga na dapat yung sinabi ni Congressman Ko, buuin niya. Huwag yung strictest. Kasi mahirap yung strictest dahil subject to interpretation ng bawat isa. Hindi mo nakukuha saan ba talaga babagsak o dedireksyo yung kanyang mga sinasabi. Ano bang masasabi? Hindi naman, at least as far as that's concerned, dapat kung may sabihin na lahat. Kami lang sinasabi. Series nga kasi meron silang binabalak siguro. Series lang to. It's definitely a drama. Yung, bakit hindi na lang siya umuwi? Kasi may mga puna, syempre bigyan natin ng boses yung mga kababayan natin na nasa social media, mga pinopost nila, na kung handa ka nang sabihin lahat, isiwalat lahat, handa kang harapin yung mga ginawa mo, bakit hindi ka nang umuwi? Regardless daw na may banta sa buhay niya. Taong bayan, yung Ghost Project na kailan? Na may musag. Oo, 110 days na. May na natin puntuhan yan. Yung sitwasyon kasi nitong si Saldico, I fully agree dito sa komento ni Fiscal AJ na na-share ko na rin naman sa inyo kagabi, pero ulitin natin ngayon. Kasi, alam niyo mga tol, ang isang taong nagsasabi ng totoo, madali yan Mas mahirap unawain yung mga taong nagsisinungaling. Pero, ang daming mga indikasyon na sila yung nagsisinungaling. Katulad nitong pagpansin ni Fiscal EJ. Sabi niya, paano malalaman kung ang isang witness ay hindi nagsasabi ng katotohanan? Ito ang mga red flags na dapat nating tingnan. Pinapangalagaan ng sarili, una. A person under investigation will always look for a bigger villain to shift the blame and dilute his own liability. Kung papansinin ninyo ang video ni Saldico, makailang beses niyang sinasabi na wala raw napuntang pera sa kanya at bagkos ang itinuturo niya ang ating Pangulo at si Speaker Martin Romualdez na nakinabang sa mga kontrata sa insertion sa ating budget. Ikalawa, ito yung playing the victim type, Sabi niya, sana hindi ako mapatay para masabi niya raw ang katotohanan. Claims of threats and fear for life are convenient shields when accountability is closing in. Yung mga ganitong naratibo, narinig na po natin ito kay Arnulfo Teves, kay Harry Roque, at kung sino-sino pang mga naakusahan ng seryosong paglabag sa batas. Ikatlo, too good to be true. Alam ninyo mga tol, sino ba ang maniniwala, by the way, na walang kasalanan si Saldico? Dati ang mga DDS, demonyo ang tingin nila kay Saldico. Pero ngayon, dahil binagbintangan nito si Pangulong Bongbong Marcos, nagsasabi na raw po ito ng katotohanan at wala daw kasalanan si Saldico. Aba, too good to be true po yun. Yung kanyang naratibo na wala siyang kinuhang pera, na wala siyang kasalanan, na pag-utusan lang siya, talagang nagpapakita ito ng kasinungalingan. Dahil unang-una, basic naman siguro, logical lang yan sa atin, na kapag ka ikaw ay gumagawa ng illegal, imposibleng wala kang kapakinabangan. Ikaapat, suspicious timing.
eto na. Bakit ngayon lamang inilabas ni Saldico ang mga video na yan o ang kanyang statement o yung sinasabi niyang nalalaman niya kung kailan merong pagtitipo ng Iglesia ni Cristo? Ano ang motivation? Spekulasyon ko lamang ito. Siyempre, maraming magtitipon-tipo. Nakita natin ang halos 1 milyong katao na miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagsama-sama dyan sa Quirino Grandstand. Galit ang mga yan sa katiwalian. Pare-parehas tayong dapat galit sa katiwalian. Ngayon, sasamantalahin o sinamantala ni Saldico ang pagkakataon para mas udyukan pa ang tao na magalit sa katiwalian. Pero ang target ngayon nitong si Saldico ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Napaka-suspicious nung timing. Ikalima, statements with little no corroboration. With little to no corroboration. Ganun na ganun ang ginawa nitong si Saldico. Basta na lamang siyang nagbanggit na sangkot si Pangulong Bongbong Marcos, pero wala man lang may isang ibang testigo or direktang ebidensya na magsasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay tumanggap talaga ng 25 billion pesos as he alleged doon sa 3 video na kanyang parang Netflix magkakasunod na araw in-upload sa kanyang Facebook pages. Ika-6, claims that contradict logic. Ito na, no? Na binabanggit dito ngayon ni Undersecretary Claire Castro. Na sino naman ang matino ang isip na uutusan mo ang isang tao na mag-insert ng 100 billion pesos kung in the first place, ikaw may kapangyarihan na gamitin yung iyong prerogatibo bilang punong ehekutibo na yung budget na yan kung 100 billion, ipasok na kagad sa National Expenditure Program. And worse dito, sa mga kasinungalingan ni Saldico, sinasabi niya na inutusan siya mag-insert, tapos yung nag-uutos sa kanya, nagbito, ibig sabihin inalis yung 194 billion pesos doon sa budget. And some of it, sa budget ng 2025, nag-for later release pa ang Malacanang kasi kaduda-duda yung mga proyektong pinaglalaanan ng budget. Di ba? Napaka-illogical at contradicting sa logic nga, ayon kay Fiscal EJ, yung mga sinabi na yan nitong si Saldico. Ika-7, selective storytelling. Ito na, di ba? Ang mga sinasabi ni Saldico ngayon, gusto niya lang palabasin na si Pangulo ang pinaka-mastermind, siya lang ang may kasalanan, tapos siya walang kasalanan. In short, nililinis niya ang pangalan sa kaparaanan na sa tingin niya mauuto niya yung publiko. Pero majority ng mga Pilipino hindi uto-uto except sa mga Duterte supporters na pinapaniwala nila ang sarili nila na totoo yung mga sinasabi ni Saldico ngayon. 8. Overemphasis on I have nothing to gain. Anak ng teteng na yan. Wala yata akong kilalang tao na gumawa ng mali na wala pong naging kapakinabangan no? Sa 12 years ko in police service, ang dami kong na-encounter na mga bad guys. Nagnakaw, nanloko, nang estapa, kung ano-ano pang paglabag sa batas. Wala po sa kanila na nagsabi na sila'y napag-utusan lamang pero walang naging kapakinabangan. One way or another, malaki man o maliit, laging merong kapakinabangan sa paglabag nila sa batas. Ganun lang po yun. Ika-9, sudden moral awakening. Parang ganun ang lumalabas ngayon dito kay Saldico. Na, mali yung ginawa ko. Kaya ngayon, sasabihin ko na sa taong bayan pero wala akong kasalanan at ang may kasalanan dito, si PBBM. Anak ng teteng na ganyang uri ng tao. No? In short, mga tol, itong mga ganitong pananaw o pagsasalita ng isang tao ay nagsasabi talaga, reflection ito ng kanyang tunay na pagkakasala. At sa ikahuling bahagi dito ng sinasabi ni Fiscal EJ, yung kanyang pananatili sa abroad ay indikasyon ng pagkakasala. Dahil kung talagang wala kang kasalanan, haharapin mo ito. As simple as that. Di ba? May na-file na po. Kung hindi po kaya may na-file na po. Sa 482. Ilan ang 482? Hahanapin ko po sa kanya pero may na-file na po. So, wag po tayong... Ito ang mahirap kay Malutikie. Nagpapalabas siya ng mga statement na parang walang ginagawa ang ating gobyerno. Pero tandaan po natin, kung meron mang walang ginawa sa nakalipas na panahon, hindi po ang gobyernong ito, kung hindi ang gobyernong kanyang sinusuportahan, ang Duterte administration. Ito po ang ebidensya na si Rodrigo Duterte, despite of knowing na merong ghost project and instructing na magkaroon ng investigasyon kaugnay ng mga ghost project, nanatiling salita lamang po ito. Walang nangyaring investigasyon at walang napanagot. Alam na alam yan ni Greco Belgica
Dapat kasi siya yung nanguna dito dahil nung panahon na yon, siya yung pinagkakatiwalaan ni Rodrigo Duterte. Pero may ginawa ba siyang pag-iimbestiga para sa mga sinabi ni Rodrigo Duterte dito po sa isang cabinet meeting nila ng 10 oras ng gabi? Pakinggan po ito. Marami siguro matanggal would be from the PWH. I really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, maminus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Muling pinaiimbestigahan ng Pangulo ang mga kaso ng korupsyon sa kagawaran na hanggang ngayon ay hindi pa rin naresolbahan. For the longest time, wala masyadong investigasyon dyan. Pero kayong may kasalanan dyan, mga ganon, I advise you to resign now. Resign now. Kasi pagdating ng panahon, I will throw the book at you. Even the kitchen sink, saka makita ninyo, you will be prosecuted administratively and criminally. Nangyari ba? Diba hindi? Kaya nagtataka tayo dito kay Malutikia na ang galing-galing niyang pumuna ngayon, samantala yung sinusuportahan niya hanggang salita nga lang. Never na nag-imbestiga. And worse, wala talagang nakasuhan. Sa kasalukuyan, hindi mo naman dumarating pa sa korte. Pero alam na natin na ang dami ng isinasagawang effort ng gobyernong ito para mapanagot ang mga may kasalanan o yung tinawag ng ating Pangulong Bongbong Marcos na balasubas. Ang dali ng impormasyon ngayon mga tol, sa totoo lang kung hindi tayo nagpapakatanga. May internet, may AI, ang ChatGPT, magtanong ka lang sa kanya, tutulungan kanyang sagutin ang mga nais mong malamang impormasyon. Katulad nito, sino-sino ang mga nakasuhan o kakasuhan kaugnay ng flood control anomalies? Si Henry Alcantara, dating Assistant Regional Director ng DPWH Bulacan. Si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer. Si JP Mendoza, isa ring dating DPWH Engineer kasama sa inirerekomendang kaso. John Michael Ramos, dating DPWH Section Head. Ernesto Galang, isa pang DPWH official na nasasangkot. Si Sara Rowena Discaya, kontraktor mula sa St. Timothy Construction. Maria Roma Angeline Rimando, bahagi ng St. Timothy Construction. Mark Alan Arevalo, mula sa Wawaw Builders. Sally Santos, mula sa SYMS Construction Trading. Robert Imperio, mula sa IM Construction Corporation. Ako, Bicol Representative, former Congressman Saldico. Senators Jinggoy Estrada and Joel Villanueva, among other former senators, including now, si Senator Chis Escudero. No? Hindi ko alam kung ito bang si Malutikia ay hindi lamang nagbabasa talaga ng balita o binubulag niya ang kanyang sarili, binibingi niya ang kanyang sarili sa mga naririnig nating mga balita at napapanood nating mga balita. At marami pang mga iba. Impact sa press conference ni Secretary Vince Dizon. Sinambit niya na bago magpasko, may makukulong. Ganon din naman ang paniniwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung ikukumpara natin ito sa nakalipas na panahon, hindi sa Duterte dahil walang nakasuhan ng Duterte. Even si Anthony Taberna, tinanong yan. Bigyan niyo siya ng pruweba na merong kinasuhang korap na politiko ang Duterte administration at napakulong ito. Walang makasagot sa mga DDS. Pero sa nakaraang administrasyong Aquino, meron silang naipakulong. Ang pumanaw na dating Senate President at ngayong Presidential Chief Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile, kasama sina Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Pero kung titingnan natin ang timeline, nung sila'y matuklasan na di umano'y sangkot dito, ilang buwan ang lumipas, almost a year. To be exact, 11 months. Kay dating Senate President Juan Ponce Enrile, 11 months and 3 weeks. Ganon katagal bago sila formal na naaresto at nakulong. Kaya kung ikukumpara ninyo lagi sa mga nakalipas na panahon, kung tutuusin, mabilis ang aksyon ng ating gobyerno ngayon. Kailan sinabi ng ating Pangulo, July 28, na mahiya naman kayo? Kailan umaksyon ng ating Pangulo after 2 weeks, nilabas niya ang listahan ng mga kontraktor? Kailan binuo ang Independent Commission for Infrastructure? September. Kailan nagrekomenda na kasuhan ang iba't ibang individual? October. At ngayon nasa ombudsman na ang rekomendasyon na yan. And we are hoping na ito ay aakyat sa korte by December. Ilang buwan lamang yan. Walang kalahating taon. Tapos kayo pa ang may ganang magkumpara sa nakalipas na administrasyon na wala namang ginawa hinggil sa korupsyon. Mag-isip naman kayo ng tama. O hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Shout out po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.